katinapay, and for today's video, gagawa tayo ng binokayong pan de coco. Gagawin natin yung no-bake at syempre samahan na rin natin ng bake na version para lahat kayo makakagawa na. Madaling-madali lang naman to, kaya simulan na natin. Una, meron ako ditong 500 grams ng nyog. Alangan to and pinakayod ko lang ng maputi. Hindi kasama yung maraming bao. Lalagyan natin yan dito sa kawali and then maglalagay tayo dito ng 1 cup o nasa 210 grams ng dark brown sugar. Pwede rin naman ng ibang klase ng asukal pero mas maganda kasi yung dark para talagang kulay bukayo na yung ating palaman ng pan de coco. Hahaluin natin yan at iluluto for 5 to 6 minutes sa medium na apoy hanggang magkatas na yung gata. Huwag kayong gagamit ng sapal ng nyog kasi hindi na masarap yun at maaligasgas na. Kapag nakita nyong kumatas na yung gata niya, and then medyo tuyo-tuyo na ng kaunti, isalin na to sa lagayan at palamigin pansamantala. 25 pesos pala yung bili ko dun sa nyog per half kilo. Dito meron akong 300 ml ng water, room temperature lang yon, and then maglalagay tayo dito ng 2 teaspoon o 10 grams ng instant dry yeast. Mas maganda kasi kapag tinutunaw na natin yung yeast. Kapag nahalo na natin yan ng bahagya, maglalagay ako dito ng 1/2 cup ng light brown sugar o 100 grams. Hahaluin lang ulit natin yon hanggang sa matunaw na yung asukal. Tapos maglalagay na tayo dito ng 500 grams ng bread flour. Pwede rin ang all-purpose flour. Tsaka na rin natin ilagay yung 1 teaspoon ng salt. Idagdag ko lang din, halimbawa gumagawa na kayo ng maramihan kasi nagustuhan talaga to ng mga suki nyo. Yung yeast nyo ay bawasan nyo na into half. Kunyari, every 1 kilogram ng flour, 10 grams lang talaga ng yeast ang ginagamit ko. 1% ng baker's percentage kung baga. Bakit? Kasi kapag maramihan na yung ginagawa mo, syempre mas matagal yung cutting nun, mas matagal yung molding. Isa pa, kapag ang yeast mas malaki yung ginagalawan, kunyari mas malaki na kasi yung minamasa mo, nasa 2 to 5 kilograms na, mas mabilis magtrabaho yung yeast. Kaya para hindi mangasim yung tinapay mo kung sakaling medyo mabagal ka pa, at saka mas maganda yung alsa, yung crumbs ng inyong tinapay, hindi siya malalaki yung butas and hindi maaligasgas o matatalas yung crumbs. Bawasan mo na yung yeast. Pero dito kasi 500 grams lang naman to at medyo mas mabilis kung ladagdagan natin yung yeast, kaya 2 teaspoon o 10 grams per 500 grams yung ginagawa ko kapag nagbi-video. Kapag mga ganito lang din naman, pwede naman yun yung sundin nyo. So ang ginawa ko lang kanina, binuo lang natin yung dough pagkalagay natin ng flour and salt. After natin siyang mabuo, naglagay ako doon ng 1/3 cup ng shortening o 40 grams. Kapag butter o refrigerated margarine yung ginagamit nyo, 1/4 cup lang yung ilalagay nyo. Mamasahin lang natin to hanggang sa kuminis and maging smooth na yung ating dough. Inabot ako dito nasa 12 to 13 minutes sa pagmamasa. And then ganito na dapat kalabasan yung inyong dough. Kung meron kayong mixer, mas maganda kasi hindi na kayo mahihirapan. Aabutin lang to ng nasa 6 minutes to 7 minutes. Sa settings na number 4. So, ang gagawin natin dito ay straight dough method o hindi na tayo magpa-first proofing. Mas madali kasi ito at saka mas madali siyang isil kapag straight dough lang yung gagawin natin. So, ang ginawa lang natin dun sa dough ay kinat ko siya ng 35 to 40 grams each. Nagkaroon tayo dito ng nasa 23 pieces ng dough. So, kapag nagpapalaman kayo ng pan de coco, lalong-lalo na kapag marami kayong gustong ipalaman, talagang palumpalo, wag na kayong gumamit ng rolling pin. Flat nyo na lang yung palibot ng inyong dough para naman hindi mo numipis yung ibabaw, para mas maganda siyang tignan at hindi mabubutas kapag umalsa na. So yung panabilang yung i-flat nyo and then maglagay kayo ng nasa 30 grams ng ating palaman. Kapag maganda naman yung pagkakamasa nyo, pag tama naman siya, hindi nyo na kailangan mamroblema dahil madali siyang magsisil, madali siyang didikit. So i-flat lang natin yan ng kaunti and then isang tabi muna natin hanggang matapos natin yung pagbabalot.
I-arrange ko na to sa tray na merong grease ng shortening. Dapat may spaces kasi aalsa to. Tapos, papahiran ko na rin to ng egg wash o binating itlog. Kung ayaw nyo namang magpahid ng egg wash, okay lang naman yun. Magbabrown pa din yan. Tapos, syempre, signature na ng pandikoko natin, yung may tusok ng tinidor. So, gagawin din natin yon. Pero, yung ibibake ko sa kawali, hindi ko natutusukan. Kasi ang tendency nun, kapag tinusukan ko yun ng tinidor, lumabas o kumatas yung palaman natin. Kapag kumatas yun, tapos tumulo dun sa kawali, mag-aamoy sunog. So, ayokong mangyari yun. So, nilagyan ko lang yun ng egg wash and nirest ko yung ating mga pandikoko for 1 hour to 1.5 hour. Yung ibibake natin dito sa kawali, hindi ko pinatagal yung pagpapaalsa. Mga nasa 1 oras lang kasi pagka hinawakan natin to ng sobrang alsa, kukupis yun. So, wag nyo nang paalsahin ng todo-todo. Yung kawali natin, pinirihit ko ng nasa 10 to 15 minutes sa malakas na apoy para talagang mainit na mainit siya. Tapos, tinakpan ko. After 15 minutes, yung ating mga dough ay sinawsaw ko dun sa tubig at saka idinikit dun sa tabi ng kawali. Dapat mainit talaga yung kawali nyo kasi hindi didikit yung mga tinapay kapag hindi yan mainit. Pinabayaan ko lang yung maluto sa medium na apoy sa loob ng 20 to 22 minutes. Dito naman sa ating mga i-oven, nag-preheat ako ng oven 280 degrees Celsius at ibibake natin yan sa parehong oras lang, 20 to 22 minutes din. Alam nyo, mas magandang lutuan itong mga improvise na to. Alam nyo yung mga kawa na malalaki talaga yung malalalim. Mas maganda yung kasi mas marami ka nang maisasalang and then mas maganda yung circulation ng init nun kasi hindi siya malapit dun sa pinaka-direktang apoy. Kaya kung sakali gusto mong magtinda sa labas ng bahay nyo, takaw pansin yung ganitong setup. Tapos ibibenta mo talaga siya ng mainit na mainit. Naku, yanong sarap. So yun, pagkaluto ng mga pandikoko natin sa kawali, kinuskus ko lang siya nitong syansay natin. Makikita nyo medyo tostado, hindi yan sunog ha, tostado lang siya. Kasi binasa natin yan ng tubig. Hindi naman siya lasang sunog, pero crunchy siya, lalong-lalo na kapag bagong luto pa. Tsaka alam nyo, mas nagustuhan ko to kaysa dun sa bake. Kasi ang sarap-sarap kainin yung medyo talagang crunchy na ilalim niya. Promise, mas masarap to, kaya subukan nyo na. Kaya nga kung magtitinda kayo nito, takaw na takaw, pansin talaga siya. Sigurado ako magiging panalo yung business nyo kung sakaling gawin nyo to. So, ayan ha, binuo ko na yung video ko nung minsan, yung hindi ko natapos, yung niluto ko lang yung palaman. Kaya dun sa mga nagre-request, ito na yun. Kaya yun, sana ay nagustuhan nyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli. At sana natuto kayo at magamit nyo yung ating recipe. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye! Naku, ayoko talagang tigilan tong binake natin sa improvised oven. Ang sarap-sarap. Yun.